or another night, another life with Suplado Moto. Yun. I think magandang gabi muna, no? Hindi pa to umaga, pero I think pa umaga na rin dahil late na tayo. Actually, wala naman ako sinabing time, so hindi pala tayo late. Yun. Welcome to our another night, another live mga ropa. Sige, hintayin ko kayo. So, habang hinihintay ko kayo, inom muna tayo ng tubig. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga ropa. Sa mga hindi pa subscribers natin at sa mga bago na mga tagapakinig natin, please like and subscribe in our YouTube channel. So kung sawa na kayo sa mga paulit-ulit na advice na naririnig nyo sa iba at tingin nyo parang nagiging generic na ang karamihang advice, nasa tamang channel kayo mga ropa. Okay? At kung sawa na rin kayo sa mga pa-cute na advice, nasa tamang channel kayo mga ropa. At kung gusto nyo makarinig ng real talk na talagang matatauhan kayo, nasa tamang channel kayo mga ropa. Yun nga lang, disclaimer, para sa mga balat sibuyas at mga iyakin, hindi kayo pwede rito. Kasi kung kayo'y pinalaki sa comfort, ang inyong lingkod ay hindi lumaki sa comfort. Okay? Lumaki tayo sa mga salitang realidad at naranasan. At nararanasan ng bawat kalalakihan sa mundong ating ginagalawan. Kaya mga ropa, huwag nyo ugalayin na manggaling kayo sa feelings nyo most of the time. Okay? Dahil bilang lalaki, yan ang pag-uusapan natin for tonight. Kung paano maging isang tunay na lalaki bilang lalaki. Okay? Minimo ng tubig ang inyong lingkod. Tapos meron tayong kukuhanin eh. Medyo inggitin ko lang kayo. Wait lang ha. Yes naman. Mga ropa, good evening, good evening. Maulan na gabi sa inyong lahat. Game, ready na ba kayo? Ready na, ready na? Gagamit pa ba tayo ng ano dito? Ng whiteboard natin? Basa tayo ng mga comment nyo. English pa rin talaga yung mga comment nyo. So yun mga ropa. Sa mga kapapasok pa lang, welcome to our YouTube channel. Welcome to our another night, another live. Okay, Tamagotchi, sa ropa. Okay, Jonas. Ano to? Basta Jonas na lang. Ropa. Kukirubu Buto. Wow. Basta, yun niya. Yun, Ropa. Dodge Spurs. Alright, Vincent. Aha, good morning, Ropa. Good morning, Irene Tan. Irene Tagle pala. Brian Works 100. Mark Carlos Canindo. Sa Ropa, katatapos lang bumayo. Ayos yan. Good. Inaanto ka na yan. Tulog ka na. Ropa present. Okay, Gringo. Bad Boy Tips, Ropa. Uy. RJ Rua. Sinakto pa nga ng 12 a.m. Hindi ko alam na sakto yun. Pero actually, nahabol ko talaga na wag mag-12 midnight. Hey, Ropa. Sir McCoy. Okay, Kobe Escobar. Ropa, sino ba dapat una mag-add sa FB or IG? Ako o yung kursunado ko? Siya. Medyo malupit
ka dyan, Ropa, kita, ha? Medyo malupit ka dyan, Ropa, kita ko. Okay? Bex, Ropa, magandang gabi. Sa Ropa, libog na kami sa baha. Oh, shit. Ayos yan. Minsan ganyan talaga. Kahit mga babae ngayon, ganyan na rin. LOL! Los Angeles, Ron, ice cream habang umulan. Siyempre, tanong ko na ba? Umaya na, wait lang, wait lang. Tagal ko na di nakasabay sa live. Laging replay. Okay lang yan. Mosquito, okay. Uy, welcome back, Mosquito. Ropa, gaano ba kahalaga ang 3-month rule after breakup? That's bullshit. Walang mahalaga sa 3-month rule dahil hindi totoo ang 3-month rule. Okay? Yan ay gawa-gawa lamang ng pinanood yung One More Chance. Okay? Ano yun? Hindi ka mag-move on hanggat walang 3 months? Ano yun? Nanamnamin mo yung pain hanggat hindi pa 3 months? Ano yun? Iisipin mo siya hanggat wala pang 3 months? Ano yun? May pag-asa pa kasi wala pang 3 months? That's all fucking bullshit. Okay? Pag may narinig kayo niyan na content creator na sinasabi yan, bullshit. Hindi totoo yan. Kasi, ang pag-move on, actually, na ano ko na yan, nasabi ko na yan, di ba? Ang pag-move on ay decision mo yan. Okay? Nag-i-start ang decision sa sarili mo, hindi sa ibang tao. Kaya nga, kung gusto nyo pa ng closure, that's also fucking bullshit. Hindi nyo kailangan ng closure sa isang tao. Kasi pag yun ang ginawa nyo, hinahanap nyo, parang ibig sabihin, hindi nyo kaya mag-move on hanggang di kayo nag-uusap dalawa. Okay? Hindi niya dapat hawak yung pag-move on nyo. Dapat ikaw yun mismo sa sarili mo. Okay? Walang pwede makakontrol sa'yo. Dahil ikaw ang tunay na lalaki. Okay? Hindi yung parang, hindi ko kaya. Maglalasing ako. Magpapapansin ako sa social media. Popost ko yung mga, o kaya sabi mo, magbibigay ako ng hint para mapansin niya. Gay. Lahat ng yun ay kasupan. Lahat ng yun ay malambot. Kaya nga, bawal maging sensitive, mga Ropa. Pag nandito kayo sa live natin, pwedeng makarinig kayo talaga na either hindi nyo pa narinig sa iba or mahirap sigmurahin kasi nga, tangina, ba't ganun? Ang sakit niya magsalita. Minsan kailangan nyo marinig yan. Para hindi kayo nagdaramdam madalas. Diba? Yan ang nawawala sa inyo bilang lalaki. Yung pagiging matikas nyo. Kasi lahat dinadamdam nyo. Ha? Hindi nagre-reply girlfriend mo, ulul na ulul ka. Inisip mo may mali ka. Ha? Ano mali nyo? Okay lang naman na mag-angas ka, pero wag naman yung barumbado ka. Or yung tag doon, ano sa English nun? Yung parang hindi mo na iniisip yung ginagawa mo, di ba? Nakalimutan ko English tuloy Makain ka siya mga Robert. Ano na? Oy! Trace J sent 100 for 2 jewels. Thank you, Trace J. Alis na yan mamaya. Hindi na makikinig yan. Plama Abis, malakas ba ulan sa inyo? Yeah. Like nyo live ni Ropa. O nga, mga Ropa, palike naman. Alam nyo, dito ako mahina, mga Ropa. Yung please subscribe on our channel. Follow nyo ako sa mga social media natin. Madalas nyo ba ako marinig na ganun? Di ba hindi? Especially sa ano natin, sa mga content natin. Hindi. Kaya nga feeling ko, yun din yung isang rason na kung bakit medyo mabagal yung pag-grow ng channel natin. Madalang kaya minsan. As in, sa ano natin, wala pa talaga. Di ba? Show love, peace out, and be paka mysterious lang. Dito sa live, sinasabi ko. Pero recently na lang yun. Kaya siguro, I think makakatulong din na i-remind yung iba na hindi pa nakafollow, di ba? Kaya paano na mga Ropa? Huwag niya ako i-gatekeep. Pini-gatekeep niyo pa ako Kasi buruin nyo, meron tayong almost 50,000 sa Facebook page natin. Kasi dito, ang layo, hindi mo lang kalahati, di ba? So parang, or maybe, hindi ko nga siguro nare-remind nyo iba na follow nyo ako. And we're not really active sa FB, kaya siguro ganun. Pero, hanggang maaari kasi, hindi ko sinasabing i-follow nyo ako or kumaga wala sa isip ko yun na ang lagi nasa isip ko lalo na nag-start ako kung talagang valuable yung mga binibitawan ko.
magsasubscribe kayo at ipapollow nyo ako. Di ba? Yun ang nakikita ko eh. Kumaga hindi ko na kailangan pansabihin pa, hindi ko na kailangan i-remind pa. Kasi, pag alam nyo valuable ang isang bagay, ayaw nyo mawaglit. Di ba? Kaya nga pag may nakita kayo isang content na nagandahan kayo, sinesave nyo. Di ba? So, same thing din sa ginagawa ko. Kung tingin nyo valuable yung mga bitaw natin dito, yung mga binibigay ko sa inyo, then, I think, it helps kung ipapollow nyo ako. Di ba? To grow our channel. Guess? Yan, natutunaw na. So, any question mga ropa? May question ba kayo dyan? Maintindihan mo, mas maraming sensitive ngayon kasi social media kasi parang comfort zone ng mga karamihan tao, social media. Diyan naglalabas ng sama ng loob, diyan naglalabas ng opinion, diyan naglalabas ng baho ng bawat isa. Kumbaga naging comfort zone na safety place and at the same time, worst place. Yes, nyo? That's the social media. Sisihin ba natin sila? No. I mean, sisihin ba natin social media? No. Unang-una, walang emosyon ng social media. Okay? Social media expose people. Kung sino yung masama ugali, kung sino yung manggagamit, kung sino yung talagang may masamang agenda, kung sino yung manipulator, kung sino yung, alam mo yun, merong sariling sariling agenda na gusto niya mangyari para lang sa sarili niya. Yan ang nakikita ko sa social media. Ini-expose niya yung bawat tao na may pangit and at the same time also yung mga magaganda. And hopefully, itong channel natin, nakikitaan nyo ng magandang outcome para sa inyo. Okay? Nagagalit man ako minsan, nagtataas man ako ng boses, it's all for you guys. Okay? Hindi ito yung parang pinagtitripan ko lang kayo or alam mo yun. Siguro nga minsan na ano kayo mga ropa, naisip ko yun. Am I concerned kaya ako ganun magsalita? Or talagang nabubuisit ako sa mga tanong nyo? Joke lang. Kasi alam, ang taas na expectation ko sa inyo mga ropa. Iniisip ko, nakikinig kayo sa akin. So I'm expecting na we are at the, we are aligned. We are at the same page. Pero magugulat ako, kakaiba yung mga tanong nyo. Di ba? Lalo na yung ibang mga nagko-comment these past few days. Anong comment yan? Sabihin mo sa akin, lagi ka nakikinig, tapos magagalit ka sa akin. So what's the point of lagi ka nakikinig sa akin? It means that either you're lying or you're just telling that for me to feel good. Para hindi ako magalit. Diba? Or para hindi ako mag-respond sa'yo ng hindi mo magugustuhan. Diba? POV is POV. Okay? Kung ano man yung nakikita ko doon sa videos na pinasa sa akin, then of course sasabihin ko. Diba? Ba't ako kailangan ko ba mag-sugarcoat? No, it's not. Diba? Ngayon, kung dahil doon, sumama loob mo at ayaw mo nang mag-follow sa akin or i-unsubscribe mo ko, it's your choice. Di ba? Yes, yun. Pero at the end of the day, hindi mo pwedeng i-single out yung hindi mo gustong POV ko para sa lahat ng videos ko. Di ba? Parang sinabi mo na ang bawat contractor, lahat yan magnanakaw. Di ba? Kasi lalo na pag may project sa government, hindi mo pwedeng ganun. Parang ganun parang isang buong sistema, lahat masama sa'yo. Gets mga ropa? So let's be more fucking mature na, okay, siguro hindi ko gusto tong comment na to or POV na to. I'll wait for, another one. Something like that. Di ba? Kumbaga, hindi mo dapat damdamin Hindi ka dapat umiyak. Di ba? Hindi mo dapat sirain ang araw mo para doon. Gets nyo? Yan tangina, tinuturuan ko kayo para sa inyong ikabubuti, 'di ba? Pero yun nga, kung saan kayo komportable na makinig, go, 'di ba? Kasi at the end of the day, yung mindset nyo naman yan hindi ko naman mindset yan andito lang ang inyong lingkod to provide something na alam kong pwede makatulong sa inyo, 'di ba? Ito lang yan ang pag-uusapan natin, okay? Wait lang basa-basa muna tayo dito. Magandang gabi, Ropa. Okay, what's up, Ropa? Any thoughts sa Obsession movie? Ang creepy kasi.
Hindi ko pa siya napanood pero yun nga nakwento sa atin yun. Nakalimutan ko na, alam ko inanan natin yun eh, na live na natin yan. But ang alam ko doon yung babae, ay yung lalaki, may wish siya, 'di ba? Kasi wala siyang game eh. Tapos itong babae na to na gusto niya, nag-wish, meron siyang parang may anime, meron siyang binilan na ano ba yun, parang buto ba yun na pag nag-wish siya, mangyayari lahat. Kaso ang problema, na-obsess yung babae sa kanya, 'di ba? Tapos hanggang sa namatay yung kaibigan niya dahil doon. So doon niya nakita yung disadvantage ng pagiging emotional niya. O ito mga ropa, ito yung magandang learning dyan. Kung ang gusto mo lamang ay maggustuhan ka ng babae, I think you need to think clearly or you need to think twice. Kasi yung magustuhan ka ng babae, for sure maraming may gusto sa'yo, hindi mo lang alam. Pero kung yun lang ang pinaka-goal mo, masyadong mababaw, ropa. Gaya ng obsession, di ba? Maraming pwedeng makilala kang babae na creepy talaga, especially these days, na mataas ang standard because of the social media. Pero when it comes to reality, ang taas ng standard mo, so mo binasa yan social media? Kasi merong mga content creator ngayon na nagsasabi sa inyo na dapat ganito kayo? Yun lang ba yun? Can we live in reality? Na yung ano natin, acceptable naman. Hindi yung parang ganyan na hindi mo alam saan nanggaling yan. Di ba? Well, ganoon naman talaga. Regardless kung ano itsura ng babae, kung anong katawan ng babae, kung ano yung pera ng babae, kung gaano man siya successful, I think they have, similarity when it comes to standards. Lagi mataas. 'Di ba? Tayo namang mga lalaki, whatever we have in life, ano man ang na-reach natin, ano man yung nakuha natin sa buhay, laging kaya natin na, alam mo, makipag-date sa mga babaeng simple lamang. At yun ang pinakagusto natin, simple lang. Ayaw natin na sakit ng ulo, ayaw natin na lagi natin sila pagsasabihan. 'Di ba? Well, andun yung, syempre, na-frame natin sila eh. At also, you need to frame yourself. Ito yung madalas kong makakalimutan. Kung gusto mo i-frame ang isang babae, make sure na frame mo yung sarili mo. Kasi dun lang magre-respond ng babae. Kung paano niya nakikita yung sarili mo, ganun kanya itatrato. Ngayon, kung ikaw, pukin ng ina ka, sim-sim ka, then what do you expect? Tapos bigla kang magagalit kasi hindi ka sinusunod. Eh, ikaw naman doon nagpapakasim sa kanya. Di ba? Yung hindi siya nagre-reply, kabadong-kabado ka. Di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, always disqualify yourself. Di ba? Always, iwanan mo ang pinto na laging bukas para sa kanya kung gusto niya na umalis. Kasi hindi sukatan na kailangan mong kulungin ang isang babae sa buhay mo para lang masabi mo na talagang mananatili siya sa'yo. Gets? Hindi sapat ang stressin mo ang sarili mo para sa isang babae na alam mo naman na napakababa ng pagtingin sa'yo. Gets? Basa muna tayo. Ang dami ko na sinasabi eh. Mag-ano tayo eh. Mag-ano tayo ngayon. Pag-uusapan natin yung paano maging malupit na lalaki. Paano maging totoong lalaki. Ropa, good being. Kinib mo tuli. Sarap niyan, ice cream. Okay, syempre, iniinggit ko talaga kayo. Maulan na madaling araw, mga ropa. Inaabangan ko live mo ngayon, coach, habang nasa work. Uy, mag-work ka. Dahil nga sa'yo, iniba ko yung default ko, Lawrence. Alright? In-apply mo rin ba? Ano yun? No pop, ropa? No pop? Oo naman. Of course. In-apply natin yan. Nasagot ko na rin yan sa live ko. I think the longest yung parang as in zero, I think 6 months. 6 months. The 6 months no pop talaga. 6 months yan, ropa. Mahirap. More on mindset and talaga mentally siya. Mentally, kung ang muscle mo, wino-workout mo siya through, di ba, ini-stress natin ang muscle natin para maging malakas at maka-adapt dun sa weight or sa force. So, ganun din ang mind. Ganun din yung utak natin. Kailangan natin silang i-train, di ba? Kaya nga, mga ropa, kung sa simpleng salita ni sublado mo to, nasasaktan kayo, it's totally fine. Okay? Kasi,
dyan pwedeng ma-realize mo na, okay, I can take this now. Yung, kasi pag may mga iba sa inyo, sinabihan ng nanay at tatay nyo, buki na gusto niya maglayas eh. Diba? Mali eh. Gawin mo siya sensitive. Kasi pwedeng yan yung ikapahamak yung pagiging sensitive nyo. Why? Kasi sensitive ka. Umayos ka ng bahay. Tampo ka sa tatay mo, sa nanay mo. Sinira mo yung buhay mo. Di ba? Sino ba may control ng emosyon mo? Nanay at tatay mo ba? Alam ba nila kung ano yung mga pwedeng kasasama ng loob mo? Di ba? Ang magulang, walang ginawa yan, kundi yung nakakabuti para sa atin. Though yun nga, piniprame nila tayo sa bagay na gusto nila. Pero yun nga, still, at the end of the day, pag nasa wastong edad ka na, ikaw magdidesisyon para sa sarili mo. Di ba? Papakinggan ko ba sila mama at papa? Ito yung gusto ko. Pero wag naman yung sirain mo yung buhay mo. Di ba? Yan dahil lang nagtampo ka. Solid at magnetic chicks ba yung perfume mo, Ropa? Yung tipong sila yung maghahabol sa'yo. King Rock. Kung nabasa mo yung stories ko dun sa isang Ropa natin na bumili ng pabango, marami daw nabanguhan dun sa pabango niya. Especially yung ano niya, yung kasama niya sa trabaho, mga babae. So sabi ko sa kanya, tinuruan ko siya, pag gino-compliment ka ng babae, tanungin mo kung bakit mabango. Pag sinagot nila kung bakit mabango, ang sabihin mo, so ito yung gusto mong pabango sa date natin. Ganyan. Or, so, pwede mo sabihin na, sige, ito yung gagamitin ko sa pag lumabas tayo. Di ba? So, magugulat yung babae. Ano daw? Magana. So, ibig sabihin, bakit mo kailangan gawin yun? Dito mo matitest kung yung babae either papayag or hindi. Gets? Or pwedeng sakyan ka niya at patuloy mong, alam mo yun, patuloy ka makikipag-flirt sa kanya. Gets? Kasi ito na yung simula na-break mo na yung wall yung dalawa. Kasi, for sure, especially guys, especially men, nagpe-play safe yan eh. Lagi nagpe-play safe yung mga yan eh. So, para maiwasan yung playing safe at para, alam mo yun, kasi pinapatagal nyo lang eh. Huwag nyo nang patagalin. Di ba? Kasama nyo na for kagaya ni Ropa, di ba? For yung kahapon ba, isang araw, si JLC, putya na yan, 1 year, talking stage. Grabe naman. Di ba? Tapos, first date pa lang. Sayang oras mga Ropa, okay? Huwag kayong matakot tag dito, ma-reject. It's totally fine. Kasama sa game yun, okay? Pero wag naman yung tangina to the point naman na parang ang creepy mo naman sa pagiging direct mo, 'di ba? Wag naman ganoon, alright? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, make yourself attractive first. Okay? Make yourself attractive para at least it's easy for you to say that. 'Di ba? Kumaga meron na siya kagad na-judge ka na kagad. Meron din tayong pre-judge, 'di ba? Nasa Dawa Badas 'yan. So may pre-judge yung babae. Titingnan, ini-scorean nga tayo niyan eh. I-score niya, titit, pag kaya niyaya ako nito, sama ako, based on his looks, okay, pwede. Di ba? May mga ganun babae. Pero let's say, for example, ang pangit ka agad ng tirada mo, kahit minsan good looking ka, hindi pa rin eh. Di ba? Ano sila, nabubuisit. Buisit sila sa iyo eh. Gets? Sa mga bumili ng perfume, mga Ropa, maraming salamat. Okay? And sa mga bumili na hindi ko pa nasisend sa inyo, wait lang mga Ropa ha. Lakas ng ulan kahapon, tapos baha na naman. Talagang yung ulan ngayon no? Pinakita kung sino yung talaga matinong bahay no? Puta, gugulat ka sa bahay niyo dahil tumutulo eh. Puta, daming amag. Yung damit mo hindi natutuyo. Pucha na yan. Mark Carlos Canindo, Ropa, suggest ko gawa ka ng segment sa channel mo yung may isang topic tas maraming part. Isang topic tas maraming part? What do you mean? Ito na nga, gagawin na nga natin. Ginagawa na nga natin. Gringo 16699, Ropa, saan mo nabibili ang Dawa Badas na book? Okay, Gringo, if you order yung natin, either perfume or t-shirt, you will get a free book from me. Naksa. Hindi lang basta Dawa Badas.
Kung gusto nyo pa nung sinabi kong tatlo, I will send it. Iba kasi, okay na sa kanila. Yung iba meron eh. Pero usually, I always send yung Tao of Badass. Para at least alam nyo kung saan ako nanggagaling, alam nyo kung paano ako most of the time, kung saan ko natutunan, di ba? And of course, syempre, gusto ko, i-apply nyo rin yun. Basahin nyo na maraming beses, then i-apply nyo sa sarili nyo. Hindi pwedeng knowledge lang, walang actions. Di ba? Pangit din yun. Okay. Basa-basa tayo. So, nakailang minutes na tayo? 24 minutes na. Okay, so last 6 minutes, ayun ang naisip ko. 30 minutes na kamustahan. Tapos, yan. Propa, good PM. Oh, good morning na. Kinig mode ulit. Sarap niya na ice cream tag. Ay, nabasa ko na pala to. Okay. Good AM, Propa. Pa-shout out. Jul. Ano to? Jul Z. Zagun. Okay. Shout out sa'yo, Propa. Tulog ka na, gabi na. LOL. J Twins, good day, Propa. I have a serious question because I'm young, like 16 years old. And do you think it's good idea to attract women if you know the game compared sa pagpapalupit sa sarili? Okay. Pag mayroong mga batang ganito na nagtatanong sa atin and may mga nagdi-DM din sa atin ng mga ganyan, lagi ko naaalala yung sarili ko kung kailan ako yung parang unang na-attract sa babae. I remember when I was first crush ko, 7 years old eh. Second, I was 10. First girlfriend, I was 14. Ito mga ropa, hindi naman sa pagyayabang. Ang first girlfriend ko noon when I was 14 years old, she was Miss Campus. Miss Campus siya, so sikat siya sa school. Do konti lang naman kami. Pero buong ano na yun, buong school na yun. So sa tatlong section, sabihin mo may 30 per section, 30 ba 25? Nakalimutan ko na. So ilan yun, 'di ba? So 75. Sabihin natin 75 to 90 people. So nung alam mo yun, yung parang wala ka pang idea eh, na magugulat ka na dahil yun ang una mong girlfriend and first girlfriend mo yun, may mga kaklase ka na, ikaw mga ganyan mga tuksuhan, di ba? Girlfriend mo pala si Miss ganyan yan. So, wala sa isip ko yun. Hindi ko naiisip na ganun, na parang, wala lang. Wala akong idea eh. Basta, ang alam ko, okay kami nun, at torpe-torpe tayo ng mga ropa. And, I think nakwento ko na rin sa inyo yun. Siya yung parang, I think nasabi ko sa live yun or sa ano natin, sa isang sa isang content natin na yung dito niya yung nagalit. Kung natatandaan nyo. Kung natatandaan nyo, yung naglabas ng baril. yun. Anyway, so, sa mga gantong 16 years old, mga ropa, yung pagpapalupit sa sarili kasi, masyadong too serious eh. Pag inuna mo ka agad eh. Enjoy mo lang. Para kay kay J Twins, enjoy mo, Ropa. You're still fucking young and you have plenty of time to being malupit or to become the man that you really wanted. Okay, enjoy mo lang, Ropa. Nung 14 ako, I enjoyed yung kung ano yung wala namang social media. Tapos alam mo yun, yung talagang inabutan ng inyong lingkod yung yung parang pasimula pa lang, possible pa lang yung internet na yan eh. Kumbaga, though meron na, pero hindi siya yung parang ang daming apps, ang daming alam mo yun. Hindi siya ganun ka how to say this. Hindi pa siya ganun ka importante. Kumbaga ginagamit pa lang siya ng mga offices, bangko, ganun pa lang siya. Hindi pa siya yung para sa mga tao. Then after 5 years, doon na, boom, boom, boom. Especially nung nag-college, puta, ito na. Doon na nag-start. Diba? So, ganito. Yun nga, J Twins, enjoy mo lang. Enjoy mo lang yung pagiging 16 years old mo. Gawin mo yung, tropa-tropa. Huwag mong i-isolate yung sarili mo.
na lalo na sa ano sa mga bagay-bagay na ginagawa ng isang lalaki, hindi mo dapat i-isolate yung sarili mo just to feel safe. Kasi hindi tayo gano'n eh. Hindi pwedeng maging safe ka lagi, emotionally, mentally. Kailangan mo talagang maranasan yung mga gano'n na medyo ma-stress yung utak mo, medyo maano ka, magulantang ka sa nangyayari. Kailangan maging mulat ka sa realidad ng mundo, especially lalaki ka. 'Di ba? Kaya nga maraming babae na kaya nila mag-comment na parang ang galing-galing nila. Pero ang totoo, hindi naman nila alam yung realidad eh. Tignan nyo lang sa comment section natin, di ba? Iba sila mag-comment mga ropa. Isa kanina, sinabi pa na, oh, pangilang video mo na yan. Di ka naman pinapansin. Parang sinasabi niya, di daw pinapansin ni Coach B. Yung ba yung goal ko? Pansinin niya ako? Di ba, hindi nag-iisip eh. Ang goal doon is maparating na ito yung nakikita kong tama. Bukod dun sa sinabi niya na tama, pero ito yung realidad. Kumbaga, ito yung idea for them. Walang problema yun. Sinasabi mo yung idea ng mga babae, sinishare mo na dapat ganito yung mga babae. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. This is the rule of attraction. This is how we attract. Kaya nga I've heard with the person I know na parang nag-comment daw si Coach B dun sa marami daw nag-react dun sa videos na sinabi niya na yun. So dun pa lang makikita mo na pinaliwanag niya. 'Di ba? Though hindi ko pa nakikita pero pinaliwanag daw kung ano yung ibig niya sabihin. Pero wala na tayong pake doon. Basta sa atin kung ano yung paniniwala natin na kung paano tayo ma-attract sa isang babae, mag-i-stick tayo doon. Kasi hindi natin pwedeng baliin yun. Kasi kung paano ma-attract ang babae, since the beginning of time until now, still fucking the same. Regardless kung may pera man sila or wala. Maging successful man sila or wala, still fucking the same. Okay? Na-attract sila sa lalaki na kumukonek sa kanila emotionally. Gets? Kaya nga may mga babaeng willing iwanan ang pamilya niya. I mean, not family na may asawa. I mean, willing iwanan yung pamilya niya. I mean, alam mo yung maglayas, magtanan, di ba may mga ganyan babae? Or willing magrebelde dahil pinapalayo doon sa lalaki. Or, yun nga, iwanan din yung boyfriend, di ba? Pero yun naman, may rason naman kung bakit iniwanan yung boyfriend. Either, yun nga, wala nang stimulation, wala nang drama, or yun, wala siya nakikita dito sa lalaki na to na potential na alam mo, abutin ng pangarap. Kaya nga ito, dito nalalabas yung natin mga ropa, yung pag-uusapan natin for tonight. Okay, so, since napakahaba na nung intro natin at nauubos ko na tong ice cream natin. Ingit ba kayo? Sarap, ropa. Nung nakita ko, bahala ko. Ay, ang sarap nitong ice cream na to Gagawa na akong ice cream. Suplado mo to ice cream. Tingin nyo mga ropa. Oh. Okay ba yun? Pero simulan ko muna sa ice candy. Di ba? Papalaguin natin, paikutin natin. Tapos pupunta tayo sa agdayos ng ice candy, halo-halo. Suplado mo to halo-halo. Tapos, pwede magkaroon tayo ng lugawan. Suplado. Huwag tangina. Ano mga sinasabi ko? Game na. Wait lang, balik ko lang. Okay. Game. Okay, ang date for today is 8/11/19. Oh shoot.
Okay. Di ko pa pala na-share sa blew up tong live natin. Share ko lang mga ropa. Wait lang. Mabilis lang to. So sa mga may question dyan, just comment down below yung question nyo. Sagutin ko mamaya. Para at least, meron tayo mapag-usapan later. Ba't ganun? Parang ang labo nung ano natin. Malabo ba? Mga ropa? Parang nag-moist, no? Ayun. Galing ah. Oh? Gumagana yung ilaw. Umiliwanag, nawawala. Umiliwanag na mga ropa, no? Ba't kaya? $77 na pala tayo. Yun. Sa mga bagong pasok, welcome to our another night, another live mga ropa. Okay, ang title ng ano natin. Ang title ng pag-usapan natin, paano maging tunay na lalaki. Okay? Paano maging tunay na lalaki. Ngayon, pagkatapos nitong ano to, yung pagkatapos nitong mga sasabihin ko na to, tatanungin ko kayo kung saan lahat naka-base yung sinabi ko. Okay? So, unang-una, sinulat ko na to mga ropa. Una mga ropa. Wait lang. Okay, una mga ropa, wala ka dapat takot. Okay, ano ibig sabihin dito? So, wala ka dapat takot kung magdidesisyon ka para sa sarili mo. Okay? Wala ka dapat takot kung mawawala yung babae or hindi ka dapat takot kung mawala man yung babae sa buhay mo. Wala ka dapat takot ma-reject. Wala ka dapat takot mabasted. Wala ka dapat takot na magkamali sa buhay mo. Okay? Kasi parte yan ng pagiging lalaki na ikaw ang madalas magdesisyon. Kasi kung ikaw, papasok ka sa relationship, hindi ka marunong magdesisyon, or lagi kang takot sa pagdidesisyon, then how can you lead a woman? Or how can you lead the relationship? And how can you make sure na valuable yung relationship na ibibigay mo kung ikaw mismo, duda ka sa sarili mo? Gets? Kaya dapat wala kang takot. Wala kang takot sa bawat magiging desisyon mo dahil alam mo sa sarili mo na ano man na maging outcome, hawak mo ang bayag mo. Gets? So mga ropa, comment down below, ano pa yung pwedeng sa tingin nyo na dapat wala kang takot? Ha? Any? Ano sa tingin nyo? Comment down below mga ropa. Walang takot mag-cheat? Utang inang yan. Gagi. Walang takot mag-cheat? Okay.
Ano ba? Yan. Huwag kang matakot, iwan. Okay? Kung ang babae talaga, alam na kung natatandaan nyo, dalawang reason kung bakit dapat nang iwanan ng babae. Or dapat na natin, wala nang usap to eh. Pag dumating sa puntong ganito, yung pinaka last part, hindi na dapat natin silang kausapin, kundi ang kailangan na lang natin sabihin sa kanila ay magpaalam tayo. We already talk about this, blah, blah, blah. I think we need to end this. That's it. Then, no more explanation. Di ba? Dalawa lang ang reason. Yung paulit-ulit niyang ginagawa yung mga bagay na ayaw mo at alam mo pwedeng nakakasira sa relationship nyo or pwede makasira sa relationship nyo in the future at patuloy niyang ginagawa, kailangan mo na iwanan ng babae. Pangalawa, nag-cheat siya, yun talaga, wala nang usapan. Okay? Black kung black, alisin mo na lahat ng memorya or memory sa social media nyong dalawa and move on. I know it's not easy. It's easier said than done, pero that's life. Life should be goes on. Okay? Hindi ka pwedeng mapako dun sa lugar na, alam mo yun, na masyadong masalimuot yun ang pangyayari. Okay? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, dapat bigyan nyo ng, lagi nyo buksan ng pinto para sa kanila. Kung gusto nilang umalis, they're free to go. Kasi unang-una, hindi mo naman sila nakilala nung bata ka na. Alam mo yun na 3 years old ka, 4 years old ka, magkakasama na kayo hanggang sa lumaki kayo. Diba? Hindi naman ganun eh. Diba? At hindi ka pwedeng dumepende sa emosyon ng babae at hindi ka pwedeng dumepende sa babae. Yan ang lagi yung tatandaan bilang lalaki. Okay? Sige, putan. Nung sinabi kong huwag matakot eh. Ang lakas ng ano nito ni Vincent eh oh. Ang lakas ng panimula eh. Walang takot mag-cheat ang puta. Kaya titignan natin yung mga kalokohan nito mga ropa natin. Walang takot sa asawa. Of course, dapat wala kang takot sa asawa mo. Ba't ka matatakot sa asawa mo? Di ba? Ito hindi nagme-make sense sa akin. Tamo natatawa ka, pure edge. O, di ba? Hindi ko alam kung may asawa ka na o hindi, or may girlfriend ka or wala. Pero dito ako natatawa kasi, I mean, ito yung ginagawang memes most of the time sa social media, di ba? At may mga lalaki na, siguro nakapanood na rin kayo ng mga tatay na nagbibigay ng advice during kasal. Napanood nyo na ba yun? Mayroon ako napanood dati, putang na, surang-sura ako eh. Sinabi niya na, ang mapapayo ko sa'yo, let's say ang pangalan, Pure Edge. Kakasal ka na kunyari. Basta may sinabi, I don't know kung anak niya yung babae or anak niya yung lalaki. Pero I think anak niya yung babae. Siguro para sa kapakanan ng anak niya. Ay, hindi, ninong pala to, ninong sa kasal. Sinabi niya doon na, Pure Edge, babae talaga nagdadala ng relasyon. What the fuck? Ano babae nagdadala ng relasyon? Tapos sinabi niya na, kailangan mo sumunod sa asawa mo, blah, blah, blah. Ano man ang sabihin niya, alam mo yun, tapos bigla niya pinasok yung happy wife, happy life. What the fuck? How can you make sure na magiging masaya ang asawa mo or ang babae? Do you know how hard to please a woman? Do you have any idea kung gaano kahirap i-please ang babae? Sige nga, kayong lumaki na kasama niyo yung nanay niyo. Nakita nyo ba kung paano i-please ng daddy nyo yung nanay nyo? Or nakita nyo ba kung paano yung dynamic nilang dalawa? Sa mga nakatira pa sa mga nanay nyo o sa mga magulang nyo, maging kayo, tignan nyo mabuti. Tignan nyo yung dynamic nilang dalawa. Most of the time, subconsciously, kinakapin nyo lang yan. Believe me, kinakapin nyo lang yan. Kaya kung sim-sim ka ngayon at pleaser ka sa girlfriend mo or kahit may asawa ka na pleaser ka, maybe your dad is the same like you. Most likely ganun. Kasi kung sino yung madalas mong kasamang energy or masculine energy, ikakopy ng mo yan, subconsciously. Gets? Kung ano yung pinapanood mo, kung ano yung binabasa mo, madalas, at kung hanggang sa nabubuo na yung mo. At yung sinasabi nila yung tip of the iceberg ang subconscious eh. Yung conscious mind nasa tuktok, parang Fuji, Mount Fuji, 'di ba? Nandun lang yelo sa yung yelo, Mount Fuji nasa tuktok. Tapos the rest wala na, 'di ba? Ganun kalaki yung subconscious. Hindi mo talaga siya hindi mo siya maaabot. Yung conscious mind kaya mo abutin eh. Pero yung subconscious mind, most of the time, yan ang driver. Diyan natin na papasok yung natin, kung paano tumakbo yung thoughts natin. Gets? Kung paano natin binavalue ang isang bagay, kung paano lumalabas yung compassion natin, kung paano tayo ka-passion sa ginagawa natin, kung paano natin iniintindi ang isang bagay, or kung ano yung nagkikita natin perspective.
Gets? Nanggagaling lahat yan sa ating subconscious mind, di ba? Kasi nabuo yan bata ka pa lang. Gets? So, dapat wala kang takot. Wala kang takot. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ka dapat takot mawala siya. Walang takot kumain ng pepe. Oh, shit. Ito, I think kailangan mo matakot dito, Ropa. Baka kung ano makuha mo eh. Demos, tigil na manligaw. Oh. Walang takot mahuli, puta. Walang takot mag-isa. Yes, correct. Wala kang takot dapat mag-isa. Kasi at the end of the day, kung mamamatay ka, ikaw lang din naman mag-isa eh. Diba? Ba't ka matatakot? Lalagay imagine mo, lalagay ka sa baong, tapos lalagay ka sa, isipin mo, tangina, anong feeling nun? Nasa kabaong ako, tapos lalagay ako sa isang maliit na, alam mo yun, na parihaba na semento. Putang ina, maisip mo ba na may claustrophobic ka pa pag patay ka na? Di ba? Dapat yan, wala kayong takot. Hindi kayo takot mag-isa. It's totally fucking fine. Alright? Maliban na lang, kung pinili nyo mag-isa, tapos, galit kayo sa mundo. Yun ang mali. Di ba? Mataba. Paano mataba? Walang takot maging mataba? Oh shit. Matakot ka. Second 2 may bayag, Ropa. Hindi. Hard life with happy wife. Oh shit. Tandaan nyo, yung buhay natin, mahirap na. Kaya wag na kayong humanap ng babaeng magbibigay pa ng hirap sa buhay nyo. Ngayon ko lang nalaman na subconscious ganun kalaki. Yeah. Ngayon mo lang nalaman, no? Ano to? Anong basa nito? Too easy? Okay. Ropa, need help ASAP. Paano mag-move on? Mamaya, sige, sagutin ko yan. Dapat siya ang takot sa'yo. Correct. Dapat siya takot mawala ka. Takot siya na ma-disappoint ka. Takot siya na may gawin na iba pagdating sa relationship nyo. I mean, yung alam niya na pwedeng makompromise ang relationship yung dalawa o yung tiwala mo sa kanya. Gets? Dalawa dapat dalawa. Ha? Huwag matakot na mawalan. Okay, tama. Parang ganito yan eh. Saan ko ba nabasa yun? Yung cabinet mo. Siguro sa inyo maraming gamit sa bahay, yung iba sa inyo, or talagang, alam mo yun, di na alam kung saan pagkakasya yung gamit, di ba? Or hindi mo alam kung saan mo lalagay yung mga gamit mo. Kasi napakadami mo ng gamit. So, minsan, baka kailangan mong, alam mo yun, alisin yung mga pinaglumaan mo. Pamigay mo na, or benta mo na, para may pumasok na bago. Yan. Kaya dapat, hindi ka takot mawalan. Gets? Define higher level. Ito na naman. Kingin, hindi mo nga masagot yung sinasabi mo na ano ba yung tanong mo nung nakaraan? Nakalimutan ko na eh. Responsable o may paninindigan. Yes, correct. Huwag matakot mag-approach. Yes, dapat di kayo takot mag-approach. Putang. Paano i-improve ang game mo kung takot ka mag-approach, di ba? Tsaka, like I said, hindi mo naman kilala yung babae na i-approach mo agad eh. So, bakit mo iti-take personally kung nireject ka? Di ba? Gets nyo mga Ropa? Tangina, iniisip ko tuloy sinabi nito last time eh. Next time, pag magko-comment, dapat kaya nyo re-explain, di ba? Immune sa shit test ng EA. Oh. Okay, ano pa mga Ropa? Sa tingin nyo, wala na? Basta lagi yung tatanda, huwag kayong matakot. Okay, huwag kang matakot na sabihin ng isang bagay na alam mong tama naman para sa relationship nyo. Huwag kang matakot na sabihin sa kanya na ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng ganyan. Huwag kang matakot, Ropa. It's part of your it's part of your growth as well. It's part of your the way how you lead your relationship. Gets? Bossing, hello, TFT, okay? What's up, bro?
Ito talaga yung number 2. Dapat may Ropa perfume ka. Of course, ang Ropa perfume ang nagbibigay liwanag at mahalimuyak na amoy sa iyong pagkalalaki. Lol. Sa mga hindi pa nakakabili dyan, mga Ropa, just send me, PM nyo ako or DM nyo ako, okay? Pero mas maganda sa IG kayo mag-message, okay? Mas ano tayo doon, mas naiintindihan ko si IG kumpara sa FB page natin eh. Tsaka mas maraming umorder doon. Naks. Huwag ka matakot magkamali. O yan, sinabi ko na kanina. Bakit ganito, Ropa? Wala pa ako gana kumausap uli ng ibang babae after namin mag-break ng kaya ako this week. Natural, this week lang eh. Gusto mo na kaagad kumausap na iba. Di naman ako ganito dati. Ropa, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung kakausap ka kaagad ng babae after a week, you're just finding someone na gusto mo lang gamitin yung oras. Diba? Parang gusto mo lang mag-rebound. Gets? Huwag ganun. Pangit yun. Welcome, Mark Engas. Wow. Engas naman ni Mark. Halds, Kanchi. Ropa, sapat na ba yung isang beses ka nag-aya ng dates? Nagsabi siya na medyo busy pa kaya sinabi mo sa kanya na sabihin mo na lang sa akin kailan ka free. No. Hindi nyo dapat sinasabi to. Sige, tell me kung kailan ka free. No. Once na sinabi niya na busy siya, it means that she's not interested. Okay, ganun lang yon. Then move on. Kung ngayon, kung friends man kayo sa social media, make sure na talagang hindi ka hihinto dun sa pagbasted niya sa'yo. I mean, sa pag-reject niya sa'yo. Patuloy ka pa rin humanap ng gusto mo makadate. Okay? Pero, wag naman yung magiging desperado ka. Gets? So, I think itong babae na to, either bago mo lang kakilala, or medyo, siguro hindi pa ganun ka-deeper yung usapan nyo. Kaya, siguro sinabi niya yan. Or hindi pa siya ganun ka-komportable sa'yo. Gets? Women needs to feel comfortable first before they say yes. Oh, sige, sama ako sa'yo. Pero, women will break rules for the men they like naman. Di ba? Ibibreak nila yung rules para sa inyo at sasama sila. Kahit yung hita nila, ibibreak nila para sa inyo. Ibubukan nila yan para sa inyo. Lalo na kung gusto ka nila. Okay, Big Boss. Ropa, ask ko lang, attractive din ba ang mga lalaking maraming no. I think, natanong mo na to eh, no? Ikaw ba yung nag-message sa akin? Ropa, ask ko lang, attractive din ba ang mga lalaking maraming best friend? Unang-una, atarantaduhan niya. Pag yan in-apply mo sa sarili mo, talo ka na. Why? Yung meron kang best friend, ginagago mo yung sarili mo and you don't know how to attract women. Pag pumayag ka na ganyan, di ba? Kailangan may boundaries ka na we cannot be friends. Sabihin mo sa babae na, let's say, for example, paano ba? Ganito, senaryo. Nakita ka ng magulang niya. Let's say, kasama mo sila sa mall. Tapos kinuwento niya sa'yo, alam ba nakita tayo pala ng ate ko sa mall? O bakit? Ano sabi? Akala niya, dinidate kita or boyfriend kita. O, ano sabi mo? Hindi, sabi ko, we're just friends. Okay. So, friends mo pala ako. Oh, bakit? Hindi ba? Hindi kita kinoconsider na friend eh. Ha? Bakit naman? Tagal na natin magkakilala. Yeah, matagal tayo magkakilala. Pero, hindi naman yun ang basehan para i-consider kita as a friend. What do you mean? Pag tanong niya, what do you mean? Unang-una, babae ka. Lalaki ako. Maybe ikaw, you can consider me as your friend. Pero ikaw, I won't consider you as my friend. Why? Okay, ganito. Pag kinonsider kitang na as my friend, kayang bang tanggapin, ang tingin ko sa'yo, pangit ka. Kasi dalawa lang yan eh. Either pangit ka, kaya kita kinukonsider na friend, or ubit ka, di ba? yung tangina, pangit na naman sasabihin ko dito eh. Hindi na panty sinusuot mo. Di ba? Maybe yun, pwede tayo maging magtropa. Pero kung ikaw, very feminine, ito na lang. Kung lalaki ka ba, makipag-kaibigan ka sa babae? Di ba? Kung lalaki, bigyan mo siya, balik mo sa kanya. I-flip mo. Kung ikaw, lalaki ka, makipag-kaibigan ka ba sa babaeng attractive or tingin mo maganda? Hindi mo yung sagot niya. Diba? Kaya nga kung papayag kayo, mga Ropa, makipag-best friend sa mga babae or makipag-friends, hindi kayo attractive. Kasi unang tingin pala ng mga babae sa inyo, ang dami mong friends na kaibigan, so ibig sabihin, mahina ka. Wala kang game. You can make women feel comfortable, pero nasa friend zone ka. Ibig sabihin, hindi ka makaangat. Ibig sabihin, walang sexual tension sa'yo. Diba? Ibig sabihin, hindi mo alam kung paano sila i-attract or hindi mo alam kung paano sila i-seduce. Gets?
Ang tanging kaya mo lang is mag-play safe. Which is yung sinasabi ko sa inyo, di ba? 3 rason kung bakit kayo walang girlfriend. Di ba? Ano yung 3 rason na yon? Playing safe ka. Nakalimutan ko. Playing safe ka, pleaser ka, and nice guy ka. Di ba? Yan 3 na yan. Sa kabuuan nun, ang tingin mo sa sarili mo, you're not enough. That's why you are still fucking single. Kaya kung papayag ka, makipag-ibigan sa babae, or tinitignan mo sila as girl best friend, then you're doing it wrong. Okay? Ewan ko kung narinig nyo yan sa ibang nagbibigay ng payo, but hopefully not. Kung narinig nyo man, gusto kong magising kayo na hindi ganyan ang pag-attract sa babae. Okay? I think, sinabi mo to siguro pwedeng nabuo tong idea na to nung narinig mo na pag marami kang babae sa buhay mo, mas makaka-attract ka pa ng maraming babae. Pero ang ginawa mo, paano